Dapat bang pinapalitan ang expansion valve sa tuwing nagpapalinis ng evaporator? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, madalas nga pong itinatanong yan ng mga car owners, yung mga may-ari ng mga sasakyan. Noong nakaraan, alam ko kasi nasagot ko na po yan doon sa yung pagkakalibrate ko na expansion valve, no? So ulitin ko lang po mga ka-vloggers, dapat nga daw ba na pinapalitan ang mga expansion valve to sa tuwing nililinis ang aircon? Kada kakalasin yung evaporator, papalit kayo nito? Mga ka-vloggers, halimbawa ang aircon ninyo malamig naman, no? Giniginaw pa nga kayo, kaya lang gusto ninyong ipalinis yung evaporator dahil tingin nyo oras na, dahil kung ilang taon na siguro hindi nalilinis. Pero sa madaling salita, malamig po yung aircon ninyo, maintenance lang ang gagawin. Dapat bang palitan to? Hindi po mga ka-vloggers. Baka mamaya palitan nila tong expansion valve ninyo, doon pa magsimula ang problema ninyo. Doon pa mawala yung lamig. Mamaya yung maikabit sa inyo na expansion valve, kasi mga ka-vloggers, madalas may mga factory defect din po to. Minsan ikakabit ninyo, hindi na pala nagpa-function yung pinaka mga needle nilang yan. Ayan, mayroong mga needle yan sa loob Oh. Ayan, sa loob. Konektado sila dito sa mga buntot na to, may liquid dito. Tapos may diaphragm sila dyan. Mamaya, hindi pala nagtatrabaho ng maganda yung maikabit sa inyo. Doon pa magsimula ang problema ninyo. Halimbawa, sabihin sa inyo, naikabit na, sira nga yung nailagay na ganito. Sabihin, baka sira po yung compressor. Di napunta na sa compressor. Tapos, mamaya sabihin, hindi pa rin ako sira siguro yung ganito, sira yung ganyan. Wala na, naloko na po. Samantalang kung iisipin ninyo mga ka-vloggers, kung hindi pinalitan to, nilinis lang, wala kayong problema. Babalik lang ulit, babacuumin, kakargahan, lalagyan ng oil siguro kung kailangan. Balik lang po sa dati, luminis lang yung evaporator ninyo. Madalas nangyayari yung mga ka-vloggers, lalo kasi yung mga nagpapalit. Siyempre karamihan at halos lahat naman ng gumagawa, wala silang pang-calibrate dito gaya ng mga machine ko ron. So, yung ikakabit nila, hindi nila alam kung gumagana. Yung sa inyo, mas maganda pa yung reading dahil original yon, saka malamig nga. Mamaya, mailagay sa inyo, hindi gumagalaw nga, gaya na sabi ko, stack up pala yung mga needle. Lagi lang siyang nakapirmi ko saan yung setting niya. Hindi siya bababa pa kahit malamig na halimbawa yung likuran. Halimbawa sa harapan ilagay ito. Wala Hindi na mag-automatic yun kasi ang thermostat nasa harapan. Lalo na magkakaloko-loko. Masisira na yung compressor niyo dahil kulang ang lamig ng harapan. Maraming mangyayari mga ka-vloggers. So, maipapayo ko sa inyo dahil maiksing video lang po to. Kada magpapaklining po kayo ng evaporator, malamig naman yung aircon ninyo, gusto lang ninyo matanggal yung mga dumi-dumi sa evaporator, hindi kayo satisfied na cabin filter lang ang papalitan, huwag nyong papapalitan yung expansion valve. Huwag nyo na pong ipagalaw yung pagkakakabit dyan. Mamaya ikabit nila, mag-leak pa yung mga o-ring dyan, lalo pang naloko. So ang dapat, linisin lang po yun, tapos ibalik ulit. Kasi minsan mga ka-vloggers, pangit mang pakinggan,
nangyayari kasi na ino-offer o gusto nila mandatory na magpalit ng gato para dumami yung papalitan, yung babayaran ninyo. So, pag dumami babayaran, siyempre natural, malaki ang kita ng mga gumagawa. Pero pangit, di ba? Hindi naman sira yung sa inyo eh. Ngayon yung sa inyo, baka mamaya yung gumagawa, itabi na kagad yun, yari na kayo. Tapos hindi nyo na iuwi, ayaw na lumamig, patay na. Kaya nga mga ka-vloggers, ulit ko, huwag kayong magpapapalit ng expansion valve kung hindi rin lang ang problema ng aircon ninyo ayaw lumamig kaya nyo dinala sa shop. May mga ganong kaso naman kasi na walang lamig, may frio naman, may refrigerant, pero ayaw lumamig. Yun, ida-diagnose yun. Maaring compressor, maaring barading system, maaring barading receiver dryer, maaring sira din to. Kaso nga, kahit palitan po ng bago, hindi rin naman alam nung gumagawa kung maayos ba yung maikakabit. Kumbaga, tsambahan na lang. Yun na lang talaga dahil nga hindi dadaan doon sa machine. Kaya lang, wala tayong magagawa dahil talagang ganun lang ang kalalabasan mga ka-vloggers dahil wala nga pong nabibiling machine. Ako lang gumagawa ng machine namin. So, swerte, kung makabitan kayo na maganda, tapos yung sa inyo, sira pala, kasi hindi nila malalaman kung sira din sa inyo at hindi nila alam kung ano reading ng bago dahil walang nang pang-calibrate. Yun lang po. Sana mapatino nila doon sa ipapalit. Ganun lang po. Tsambahan lang mga ka-vloggers dahil wala nga pong machine na nabibili na pang-calibrate. Ako lang nga meron nun gaya nga nung nasa video ko. So paano mga ka-vloggers? Yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo sa ngayon. Huwag kayong basta-basta magpapapalit nito kung cleaning lang po ha. Kung malamig naman ang aircon nyo, gusto nyo lang palinis, huwag kayo magpapapalit. Lalaki lang po ang gastos ninyo, mga ka-vloggers. Sisingilin kayo rito, magkano rin ang expansion valve, tapos yung sa inyo makukuha, patay na. Yung sa inyo maganda pa yun. So, paano mga ka-vloggers? Sana'y naintindihan po ninyo ang simpleng vlog natin na to. Ano pa po bang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.